Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan at sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. Cheese Escudero, magsisinungaling ka lang, di mo pa ginalingan ang history. Paano magiging for late release na-veto nga yun, December pa? Nangyari yun December 2024. Yung impeachment nangyari February 5, 2025. Paano magiging motivation ng mga miyembro ng Kamara de Representante ang isang bagay na na-veto na? Yung kanyang publicity stunt kanina, yung IG Escudero, it feels more like an initiation than anything else. So, ewan ko lang ha, parang gano'n kasi yung dating sa akin. Para siyang initiation. Initiation for what? Well, para magkaroon siya ng political career pa in the future. And the fact na nandoon pa si Inday Sara Duterte, parang itong si Cheese Escudero is trying to make a statement. Sabi kasi ni Escudero, sarsuela ni Martin. Escudero tags ex-Speaker Romualdez in flood control mess. Tumayo sa sesyon kanina si Senador Cheese Escudero para sabihing inililihis daw ang investigasyon sa flood control projects mula sa mga tunay na dapat tinutumbok nito. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Sasabihin ko, Martin Romualdez. Una ni Escudero, mga pangalan ng senador ang binabanggit ng mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee, pero nasaan aniya ang mga kongresista? Klaro-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantayin sa kanila. Mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay na kasabwat nila. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito? Yun yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan ito yung easy escape doon sa kalokohan nila Cheese Escudero. Naalala nyo before, sinabi ko sa inyo, bakit nag-i-insert ng budget ang mga senador? Wala naman silang constituents. Diba? Wala naman silang distrito. So ngayon mga kababayan, binabaliktad ni Cheese Escudero yung script. Dahil karamihan sa mga na-implicate dito sa flood control scam ay mga senador. At hindi lang ho ito mga basta-bastang senador. Ito ho ay mga long-time senators. So ngayon, ang drama nito ni Cheese Escudero, ipasa yung sisi. Actually, hindi lang naman senador, may mga congressmen din naman. Ang problema nga lang kasi, yung mga whistleblowers, yung mga representante, Bryce Hernandez, Henry Alcantara, si Bernardo, hindi nila binabanggit yung mga congressmen. Ang binabanggit nila, mga senador. Anong gagawin natin? In fact, mga kababayan, doon daw sa computer ni Bryce Hernandez, karamihan daw ng nakasulat doon ay mga congressman. So, anong pinuputok ng butchi nito ni Jesus Escudero? Kinakabahan sila, mga kababayan, kasi iniimbestigahan na sila ng NBI. So, kailangan gamitin nila lahat ng impluwensya na meron sila ngayon para mailihis ang usapan. Para yung init, hindi sila ang mapagtuunan, maipasa nila sa ibang tao yung init ng issue. Ilahagi ni Escudero ang pahayag ni Navotas Representative Toby Chanco na ginamit ni dating House Speaker Martin Romualdez ang national budget para itulak umano noon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan at sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. Cheese Escudero, magsisinungaling ka lang, di mo pa ginalingan ang history. Paano magiging for late release na-veto nga yun, December pa? Ano bang budget ang sinasabi nito? Cheese Escudero. December, if I'm not mistaken, December 30 or 31, napirmahan yung budget.
ng 2025. Tapos, kasama po sa napirmahan ay isang veto message. Yung veto message, mga kababayan, 194 billion pesos ang na-veto ni Presidente. Most of them are from the unprogrammed appropriations. Unprogrammed appropriations, aka also known as for later release. Yan po ang technical terminology para sa for later release na sinasabi ni Chis Escudero. Bakit for later release? Kasi mga kababayan, yung unprogrammed appropriation, sinahanapan pa yan ng pondo bago matapos ang taon. So hindi yan ilalabas hanggat walang pondo. At hindi rin yan ilalabas kung walang magre-request. Kaya nasa unprogrammed appropriation siya. Nangyari yon December 2024. Kailan nangyari yung impeachment? Yung impeachment nangyari February 5, 2025. Ngayon, tanong, paano magiging motivation ng mga miyembro ng Kamara de Representante ang isang bagay na na-veto na? Paano magiging pangsuhol ni Martin Romualdez ang isang bagay na na-veto na nung 2024 pa lang? Parang labo naman nun. Sagot naman ni Romualdez, hindi expose, kundi isang DDS script ang talumpati ni Escudero. Imbes na magpaliwanag, nanisi raw ang senador. Malinaw raw na para ito isulong ang kanyang personal na ambisyon at pumosisyon bilang kaalyado ng Vice Presidente sa 2028. Patuloy raw makikipagtulungan si Romualdez sa lahat ng patas na investigasyon. Simula nung sumabog etong issue sa 142 billion pesos. Mga kababayan, sinasabi ko na po sa inyong lahat, hindi niya itinanggi itong insertions na ito. In fact, ano pang sinabi niya? Hindi perpekto ang National Expenditure Program kaya kailangan baguhin. No NEP is perfect, but as long as it is based on discussion made openly with transparency and accountability, wala akong nakikitang problema. Ang problema, mga kababayan, wala nga yung transparency and accountability. Sino ba ang nag-usap dyan sa BICAM na yan? Ang nag-usap dyan, si Saldico at si Chis Escudero. Baka lang kung nakakalimutan natin yung expose ni Congressman Puno. Oo. Na sinundan ng pagpapatotoo ni Martin Romualdez at Senator Grace Poe. So sino talaga ang nagdesisyon ng 2025 budget? Sino ang nagpasok ng mga insertions? Si Chis Escudero at saka si Saldico. Na ngayon si Saldico nagtatago na sa Spain or France, either of the two. The fact of the matter is, kung gusto nyong kung talaga may ebidensya laban kay Congressman Martin Romualdez, kasuhan nyo na. Andiyan lang naman ang ombudsman eh. Lahat sila mga kababayan may kapangyarihan. Si Marcoleta, si Sara Duterte, si Chis Escudero. May kapangyarihan silang gawin yun eh. Tapos hindi nila ginagawa. Gawin nyo na kasi. Gawin nyo na para masaya. Kaysa yung ganyan-ganyan sila. Nagmumukha tuloy silang abnormal. Mukha silang ang-angat. Kasi